Nagsisimula tayo noong 1609, unang taon ng paghahari ni Gwanghe sa panahon ng Joseon. August 25, isang mahiwagang bilog na lumilipad na bagay ang nakita at naitala sa opisyal na talaan. Ito'y mabilis na lumipad sa itaas na may malakas na ingay bago nawala sa mga alitap-tap, nag-iwan ng malinaw na kalangitan. May prosesyon sa bundok na dala ang isang batang babaeng naging balo agad matapos ikasal. Bigla, lumitaw ang UFO sa ibabaw nila, nagdulot ng malakas na hangin na nagpalipad sa mga manlalakbay. Ang batang baloy nagtatalon sa upuan na nasapo ng buhawi at kumaladkad sa lupa, umuugoy sa gilid ng bangin. Parang tumigil ang oras nang lumipad ang upuan sa bangin at naghanda ang balo sa kamatayan. Sa mundo na halos natigil, may dumating na taong nakaitim, naglalakad ng walang hirap sa gitna ng kaguluhan. Lumapit ang lalaki sa upuan ng sedan at hinila ito pabalik mula sa bangin, ligtas na inilapag sa lupa. Habang bumabalik ang oras, humina ang hangin at inialok ng ating bayani ang kanyang kamay sa byuda. Lumipat tayo sa bayani sa makabagong panahon, nakaupo sa isang panayam sa hindi nakikitang tagapakinig. Ikinuwento niya ang kanyang pinagmulan sa UFO na nagdala sa kanya mula sa planetang kahawig ng Earth na tinawag niyang KMT 184.05. Pinakita ang iba't ibang anyo ni Do Min-jun sa 400 years niyang pamumuhay, mula sa handbook hanggang sa 70s fashion hanggang sa makisig na binata ngayon. Ipinaliwanag ni Min-jun na ganap na siyang nakaangkop sa pamumuhay sa Earth. Binanggit ang tubig, kaya may eksena sa shower, bagamat 7 beses, mas matalas ang kanyang mga pandama kaysa sa tao. Dahil dito, nakakakita at nakakarinig ako ng mga bagay na ayaw kong makita at marinig. Marahil telekinesis ang isa sa mga kakayahan niya habang dumudulog ang baso ng tubig sa kanyang kamay ng kusa. Kumakain mag-isa si Min-jun, di raw siya pwedeng makihalo sa tao. Kaya lagi akong kumakain ng mag-isa. Nagbibisikleta siya papuntang trabaho, nakakita ng magnanakaw ng bag. Di siya umalam, sabi niya walang saysay makialam sa buhay nila. Ayaw niya pumunta sa lupa, pero nangyayari ang dapat mangyari. Tadhana ang tawag ng mga tagalupa dito. May balitang napansin si Min-jun, tumigil siya para panoorin. Sa interview, nilagay niya ang orasan. Bagong tadhana nagsisimula. Kometang hinintay ko ng 400 years papalapit na sa lupa. Sa loob ng 3 buwan, makakabalik na ako sa planeta ko. Samantala, sa set ng pelikula, sikat na aktres na si Chae In-sung-yi ay nagkamali sa kanyang social media post. Dahil dito, marami ang nangbabash sa kanya online, kaya't galit na galit ang kanyang agency head na si Ah Dong-min. Naiinis siya dahil madalas magkamali si Song-yi sa social media. Pero di niya ito masyadong mapagalitan dahil siya ang pinakasikat na aktres sa South Korea. Pauwi sa bagong apartment, nakilala ni Song-yi si Min-jun sa elevator. Dahil pareho silang floor, akala niya stalker ito. Hoy, saan ka pupunta? May sarili ka palang unit? Pagdating sa floor nila, nagulat si Song-yi na kapitbahay lang pala niya si Min-jun. Samantala, ang ina ni Song-yi na si Yoon Mi-yeon ay nakikisalamuha sa mayayamang babae, kasama si Han Sun-young, ina ng karibal ni Song-yi na si Yoo Se-mi. Noon, ipinagmamalaki ni Mi-yeon si Song-yi sa mga kaibigan, pero gastos din siya sa pera ng anak. Nang gabing iyon, di makatulog si Min-jun dahil narinig niya si Song-yi na kumakanta ng malakas sa apartment nito. Sinabihan niya itong tumahimik pero nagulat si Song-yi dahil akala niya maganda ang soundproofing ng apartment niya. Pasensya ka na. Lalo na kung sintonado ka pa sa pagkanta. Maghapon ako napagod kaya gusto ko mag-release ng stress. It's alright. Huwag ka na mag-sorry. Maya-maya, narinig ni Min-jun si Song-yi na umiiyak dahil sa mga taong nangiinsulto sa kanya sa social media. Kaya, nagpasya siyang pumunta sa basement para isulat ang tungkol sa buhay niya sa lupa bago bumalik sa kanyang planeta. Kinabukasan, hinimok ni Dong-min si Song-yi na mag-aral sa kolehiyo para mapabuti ang kanyang imahe. Matapos ang ilang pagkumbinsi, pumayag si Song-yi, kahit ayaw niya talaga dahil sa pakiramdam niya ay matagumpay na siya. Samantala, kararating lang sa South Korea ni Lee Hee-kyung, isang mayamang kaibigan ni Song-yi. Gusto niya talaga si Song-yi, kahit lagi siyang tinatanggihan nito. Nang bumalik si Song-yi sa kolehiyo, sinamahan siya ni Hee-kyung sa campus, kung saan maraming reporter ang naghihintay.
Sa klase, nagulat si Song Yi nang malaman na si Minjun pala ang kanyang propesor. Umaasa siya sa espesyal na pagtrato pero sinabi nito na laging gusto ng tao ng higit pa kahit nakatanggap na ng tulong. Nang gabing iyon, nakipagkita si Minjun kay Jung Young Mak, abogado at kaibigan niya na alam ang lahat ng sikreto. Doon sinabi ni Minjun na aalis siya sa kanyang planeta sa loob ng 3 buwan. Nalulungkot si Young Mak sa nalalapit nilang paghihiwalay. Kinabukasan, magkasamang naghahapunan sina Hee-kyung, Song Yi at Saimi. Bigla na lang hiningi ni Hee-kyung ang kamay ni Song Yi. Nagulat si Saimi dahil matagal na siyang may gusto kay Hee-kyung. Pero tumanggi si Song Yi dahil hinihintay pa rin niya ang unang pag-ibig na nagligtas sa kanya 12 years ago. Samantala, inamin ni Minjun na hindi siya makakabalik sa kanyang planeta hanggat hindi niya nakikita muli si Yihwa na nagbigay sa kanya ng regalo. 12 years ago, nang si Minjun ay doktor, nakilala niya muli si Yihwa na muling nagkatawang tao at iniligtas mula sa aksidente. Ngayon gusto niyang hanapin si Yihwa bago umalis sa Earth. Pagkatapos makipagkita kay Young Mak, bumalik si Minjun sa apartment at nakasalubong si Song Yi sa elevator. Bigla niyang naalala ang kanyang misyon sa Earth, pag-aralan ang mga tao nang hindi nila nalalaman. Kaya, nag-disguise siya at nakisalamuha sa mga tao sa merkado kung saan may napansin siyang ilegal na sugalan. Alam niyang hindi ito patas, kaya tinulungan ni Minjun ang isang lalaking patuloy na natatalo dahil sa dayaan. Isang gabi, iniligtas din niya si Yihwa sa panganib at binigyan ng hairpin na nasa museo na ngayon kasama ng iba pang donasyon niya. Sa kasalukuyan, si Song Yi, na medyo mayabang, ay sumama sa kanya sa elevator. Pagkatapos, habang natutulog, nanaginip si Minjun ng kakaiba tungkol sa babaeng nahulog sa barko sa hinaharap. Sinabi niya ito kay Young Mak na nagmungkahi na tumulong siya sa nangangailangan bago umalis sa Earth. Ngunit tumanggi si Minjun. Nakokonsensya sa pagtulong sa sugarol na naging adik at gustong ibenta ang anak. Mula noon, pinagsisihan ni Minjun ang pagtulong sa mga tao. Samantala, gumawa si Saimi ng issue sa pagitan ni Song Yi at Han Yura na ninakaw daw ni Song Yi ang trabaho. Sa klase, ipinasa ni Song Yi ang assignment na ginawa ng kanyang manager na si Yoon Bun para sa kanya. Ngunit lumabas na kinopya lang ito mula sa iba at napansin ito ni Minjun. Ito'y nagpahiya sa kanya sa harap ng lahat, kasama ang mga reporter. Sa sandaling iyon, labis na nalungkot si Song Yi, lalo na't patuloy siyang hinihingan ng pera ni Miyon. Samantala, nagtatrabaho si Hee-kyung sa kumpanya ng tatay niya. Hindi ibinubunyag ang tunay na pagkatao kahit kay Yo, ang boss niya. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Minjun sa bahay, lasing na Song Yi pumasok sa apartment niya, akala sarili niya. Yay! O kita mo, pumukas? Pagbukas ni Minjun ng pinto, natisod siya at nakatulog sa sofa. Doon, nalaman ni Hee-kyung na nandoon siya at nagmadaling iuwi siya. Pauwi galing kay Song Yi, nabangga ni Hee-kyung si Jae-kyung, kuya niya, sa labas ng bahay nila. Habang nag-uusap sila, may tumawag kay Jae-kyung, babaeng humihingi ng agarang paglaya. Kinabukasan, nakita ni Minjun ang naiwan na wallet ni Song Yi sa apartment niya. Nagulat siya nang makita ang litrato ni Yihwa na 12 taon na niyang hinahanap. Samantala, nasa salon si Song Yi nang lumapit si Yura. Galit kasi feeling niya, inagaw ni Song Yi trabaho niya. Nang sasapakin na ni Yura si Song Yi, dumating si Minjun para pigilan siya. Pero si Yura, emosyonal pa rin. Sinabihan si Minjun na huwag makialam at sinira ang lahat ng ilaw sa salon. Takot ang lahat. Inilabas ni Minjun si Song Yi at tinanong tungkol sa babaeng nasa pitaka. Akala ni Song Yi kinuha niya ito. Noong 1609, tinanong ni Yihwa kung sino talaga si Minjun at nagpasalamat sa maraming pagtulong niya. Noon, inimbitahan niya itong magpahinga sa kanilang bahay. Pero pagdating niya, nalaman niyang akala ng lahat patay na siya. May puntod pa ang mga biyenan niya. Malungkot, nagpa siyang umuwi si Yihwa sa kanyang mga magulang at hinatid siya ni Minjun doon. Ngayon, ipinagmamalaki ni Song Yi na siya ang pinakasikat na aktres sa Korea at tinanong kung kamukha ba siya. Tahimik lang siya pero napansin ang sapatos ni Song Yi, katulad ng sa babaeng nasa panaginip niya. Ipinaliwanag ni Song Yi na limited edition ang sapatos at siya lang ang may-ari nito. Dahil dito, mas nakumbinsi si Minjun na siya nga ang babae sa kanyang pangitain. Pagkatapos makilala si Song Yi, ikinuwento ito ni Minjun kay Young Mak. Nang marinig ito, naisip ni Young Mak na si Song Yi ang reinkarnasyon ni Yihwa, kaya nag-iisip si Minjun kung dapat ba niyang tulungan si Song Yi o hindi. Kinabukasan, sa opisina, hindi maalis sa isip ni Hee-kyung si Minjun. Pakiramdam niya ay nakita na niya si Minjun dati sa ibang lugar.
Maya-maya, aalis na siya kahit may nananatiling empleyado pa. 6 o'clock na. Di pa kayo uwi? Ano yan, uuwi ka na? Yes, sir. Ano ba ito gustong sabihin? Nagtitimpi lang ako sa'yo. Teka, akong bahala. Hanggat hindi umuwi ang seniors mo, wala kang karapatang umalis. Yung wallpaper pa sa desktop mo, pinalitan mo ng picture na artista. Ang wallpaper, family picture. Ginagawa nila yung inspirasyon. Ayoko na tamad! Ha? Nasaan siya? Bumili ng coffee? Bakit mo pa ginawa yun? Walang malay, ginawa ni Hikyang ang mungkahi. Nagulat ang mga kasamahan sa larawan ng pamilya na nagpakita na siya pala ang pinuno ng kumpanya. Agad nila siyang inimbitahan matapos niyang magdala ng kape. Sa ibang pagkakataon, sinabi ni Hikyang sa kapatid na si Jaekyong na walang empleyado ang nakakaalam ng tunay niyang pagkakakilanlan. Hindi tulad ni Hikyang, si Jaekyong ay lihim na ambisyoso at handang gawin ang lahat para sa kanyang mga layunin, kahit makasakit ng sariling ama. Sa apartment ni Minjun, narinig niya ang ungol ni Songyi. Super sakit kasi ng tiyan ko. Sa baba, gawin ko ano. Ibang klase na yung sakit. Sa baba gawing kanan? Doon yung sa may appendix. Magpunta ka dito, dali. Sa Chungju ako, kasama ng pamilya ko. Ano naman pakialam ko? Ako, ang superstar ng Asia. Dapat pretty ako pagdating ko na sa ospital. Nang aalis na siya papuntang ospital at nakita si Minjun, hiniling niya na sumama ito. Sa ospital, nagulat ang doktor nang tumpak na nasuri ni Minjun na may appendicitis si Songyi at iginiit ang agarang operasyon. Bago pumasok sa operating room, hiniling ni Songyi kay Minjun na hintayin siya at inalalayan niya ito hanggang dumating ang pamilya. Sa panahong ito, kunwari binabasa niya ang horoscope sa dyaryo, binabalaan siyang umiwas sa barko at tubig ayon sa zodiac sign niya. Kinabukasan, nang bumisita sina Hikyong at Seini, humingi ng dyaryo si Songyi para tingnan ang zodiac prediction na binasa raw ni Minjun, pero wala siyang nakita. Paglabas ng mga kaibigan, tinawagan ni Songyi si Minjun para manghiram ng comics sa tindahan ng kaibigan. Nainis siya pero pumayag din dahil may sakit si Songyi. Samantala, dumating na rin sa ospital ang nakababatang kapatid ni Songyi na si Shin Yunjae. Pagkakita nila, nag-away sila dahil palagi niyang inisip na naghiwalay ang pamilya nila dahil sa kayamanan ni Songyi. Si Miyon, na uhaw sa atensyon ng media, ay may kasamang mga reporter. Nasaktan si Songyi kaya pinalayas niya silang lahat sa kanyang silid. Sa labas ng ospital, si Shin Mingu, ama ni Songyi, ay balak bisitahin ang anak pero nagbago isip nang makitang umalis si Yunjae. Samantala, inalala ni Songyi ang mga sandali nila ng kanyang ama habang nasa silid ospital pa rin siya. Kinabukasan, nakalabas na si Songyi sa ospital, pero naiinis dahil hindi niya mahanap ang kanyang takong. Hinala niya na kinuha ito ni Minjun dahil napansin nito ang kanyang sapatos kahapon. Dahil dito, hinarap niya si Minjun at inakusahan na kinuha ang mga ito. Nang marinig ito, itinanggi niya. Ngunit pagbalik sa apartment, nakita niya ang takong sa kanyang shoe rack. Samantala, sa isang kainan, si Yura ay naghahapunan kasama si Jaekyong. Hiniling niya na agad silang magpakasal para hindi niya ibunyag ang sikreto tungkol sa dating asawa nito. Nag-aalala si Jaekyong matapos marinig ang banta at nagsimulang magplano ng tugon. Kinabukasan, naghahanda si Songyi sa salon para sa kasal ng kanyang kaibigan. Napansin niyang nawawala ang paboritong sapatos, kaya bumili ng bago na kahawig ng dati. Habang nasa payphone si Minjun, nakita niya ang balita tungkol sa kasal ng kaibigan ni Songyi. Doon, nakita niya si Songyi sa party, suot ang damit at sapatos na katulad sa panaginip niya. Ngunit naalala niya ang nangyari noon nang tinulungan niya si Yura. Hindi naging maganda ang resulta nang iuwi niya ito sa magulang. Nahiya sila at muntik masaktan ni Yura's ina. Balak din ng ama ni Yura na palampasin si Minjun sa alien ship, kaya nag-alinlangan siyang tumulong sa tao. Sa bahay, pinanood ni Minjun ang interview ni Songyi tungkol sa unang pag-ibig at nais makilala muli. Anim na oras matapos ang boat party, natagpuan ang bangkay ni Yura sa pampang ng ilog. Nawala siya sa party, nagbunsod ng investigasyon na pinamunuan ni na Detective Park Byung-hee at Prosecutor Yu Suk. 6 oras bago yon, habang nagaganap ang party, nagloloko sina Songyi at Yura sa photo session ng bride. Maya-maya aksidenteng nasaksihan ni Songyi ang pagtatalo ni na Jaekyong at Yura sa banyo. Natuklasan niyang si Jaekyong pala ang boyfriend ni Yura. Pinilit niyang huwag pansinin ito at bumalik sa main room, dala ang bag ni Yura. Bago magsimula ang main event, nakita ni Saimi si Songyi, mukhang lasing, sa second floor ng barko. Pero nang tumingin ulit si Saimi,
bigla na lang nawala si Song Yi. Pagkatapos ng event, nag-alala ang lahat dahil nawawala raw sina Song Yi at Yura sa barko. Si Hee-kyung, na nag-aalala, ay natagpuan si Song Yi na natutulog sa isa sa mga silid. Agad niya itong ginising at inilabas sa kwarto. Sa kasalukuyan, kumakalat ang chismis na si Song Yi ang may sala sa pagkamatay ni Yura, kaya nagtitipon ang mga reporter malapit sa kanyang apartment. Dahil sa takot, tumakbo si Song Yi at nagmadaling pumasok sa apartment ni Minjun nang buksan niya ang pinto. Nagpasya siyang magtago roon sandali para iwasan ang mga reporter, lalo na matapos niyang siyasatin ang lihim na silid at basahin ang diary ni Minjun. Gayunpaman, nahuli siya ni Minjun at pinilit siyang umalis. Samantala, nalaman ni Jae-kyung mula sa kaibigan niyang si Lee Sin na may recording si Yura ng usapan nila sa barko at nasa bag ni Song Yi ito. Pabalik kay Song Yi, kinausap niya si Minjun tungkol sa away ni na Jae-kyung at Yura at tiniyak na hindi niya kayang patayin si Yura kahit na nag-away sila. Samantala, sinusuri ni Byung-hee at Yoo-suk ang CCTV footage mula sa barko. Napansin nila si Minjun na wala sa listahan ng bisita at nagulat nang makitang nawala ito nang yumanig ang barko. Kasama si Song Yi, lumitaw na nag-teleport si Minjun sa barko at pinahinto ang oras para iligtas si Song Yi sa pagkahulog ng yumanig ang barko. Pagkatapos, dinala niya ito sa isang silid. Noon, si Song Yi, na lasing, hinalikan siya, akala'y panaginip. Paglabas ni Minjun, narinig niya sina Jae-kyung at Lee Sin. Ngayon, pinapanood ni Minjun ang balita ng ilaw sa langit, isang alien ship. Nag-aalala siya, naaalala nang iniwan siya ng alien ship noon. Lahat ng tao sa mundo ay namangha nang makita ito. Sa balkonahe, sabi ni Song Yi, lumipat siya para makita ang billboard niya. Sabi niya, top actresses lang ang nasa billboard at pangarap niya yon simula bata. Sa labas, bumili si Hee-kyung ng manok para sa reporters para umalis sila. Nagpakalat din siya ng balita tungkol kay Song Yi para ilayo ang sisi. Sa loob, nagsiselos si Song Yi sa pinto pero di bumili si Minjun ng manok. Sa kwarto ni Yura, pumasok si Lee Sin at nagtago ng sulat sa isa sa mga aklat para mahanap ng pamilya. Kinabukasan, naiinis si Minjun sa makalat na sala dahil kay Song Yi, kaya sinabihan niya itong maglinis. Kulit mo, no? Sige! Ano ba? Papa! Kayo po palang papa niya. Magkatabi po ang condo unit naming dalawa. Doon, nagpakilala si Young Mak bilang ama ni Minjun at nag-alay ng tanghalian. Inanyayahan silang kumain. Masaya siyang makita si Minjun na nakikisalamuha sa mga tao. Samantala, sinabi ni Byung-hee kay Yoo-suk na sarado na ang kaso ni Yura bilang pagpapakamatay ayon sa sulat at autopsy. Ngunit, patuloy na nag-iimbestiga si Yoo-suk dahil sa nakitang footage sa salon kung saan nagsigawan sina Yura at Song Yi. Habang pauwi si Minjun galing trabaho, napansin niyang tinatanggal ang patalastas ni Song Yi. Pagdating sa apartment, pinilit niyang pigilan si Song Yi umalis nang malaman na wala na ang mga reporter. Ginawa niya ito para di makita ni Song Yi ang billboard na tinatanggal. Maya-maya, nabalitaan ni Song Yi na nakita ang sulat ni Yura, kaya marami ang nag-isip na siya ang nagpalungkot kay Yura. Nang umuwi si Song Yi, nalungkot si Minjun at patuloy na naiisip si Song Yi sa kanyang apartment. Para kay Song Yi naman, bumagsak ang kanyang karir pagkamatay ni Yura. Lahat ng ads at drama roles niya ay kinansela, pati paborito niyang salon ay tumanggi sa kanya. Dahil dito, inaya niya si Saemi kumain ng fried chicken at ikinuwento ang kanyang dismaya. Bigla, nakatanggap si Saemi ng mensahe na siya ang papalit kay Song Yi sa drama, pero di niya sinabi. Samantala, si Jae-kyung, na alam na nasa apartment ni Song Yi ang bag ni Yura, tumawag at sinabing bibisita siya. Habang nasa parking lot si Jae-kyung para salubungin si Song Yi, sinalubong siya ni Minjun at binalaksundan. Sa kasamaang palad, dumating si Byung-hee at isinama si Minjun para pag-usapan ang kaso ng pagkamatay ni Yura. Sa kotse, naalala ni Minjun kung sino si Jae-kyung at nag-alala sa kaligtasan ni Song Yi. Bigla siyang lumabas ng kotse at tumakbo papunta sa apartment.
Sa apartment habang kumuha ng inumin si Songyi, hinanap ni Jaekyung ang bag ni Yura pero di nakita. Bumalik siya sa sala para hindi maghinala. Matapos mag-usap sandali, umalis si Jaekyung nang dumating si Hyekyung. Nakita ni Minjun si Jaekyung sa CCTV at nagmadaling tingnan si Songyi. Pero dahil nairita, pinaalis ni Songyi sina Minjun at Hyekyung. Kinabukasan, binato ng itlog ang kotse ni Songyi papuntang libing, sinisisi sa pagkamatay ni Yura. Sa opisina ng ahensya, narinig ni Songyi si Miyon na sinisisi si Dongmin sa pagkansela ng kontrata dahil sa pagkamatay ni Yura. Doon, nagpasya si Songye na wakasan ang kanyang kontrata sa ahensya. Maya-maya, mabilis na umalis sina Songye at Miyon sa opisina at nabangga sina Semi at Sun Yang. Inamin ni Semi na inalok siyang palitan si Songye bilang bida sa isang drama. Kakaiba, hindi naabalang si Songye at hinikayat pa si Semi na kunin ang oportunidad. Ngunit, naawa si Semi kay Songye dahil nakuha niya ang papel. Matapos labanan ng publiko si Songye dahil sa pagkamatay ni Yura. Sa apartment, nagulat si Songye nang makakita ng bantang regalo na may larawan na may bahid ng kanyang dugo. Sa pulis, sinabi ni Byunggi kay Yusok ang kakaibang insidente tungkol sa supernatural na kapangyarihan ni Minjun, pero naniwala si Yusok. Kinabukasan, nakatanggap si Songyi ng mensahe mula kay Minjun na pumunta sa graduation niya sa kolehiyo. Pero pagdating niya sa campus, aksidenteng nabangga ng kotse ng mamamahayag na si Kim Yuk ang sasakyan niya, gustong makakuha ng panayam. Pinalibutan ng ibang mamamahayag ang kotse niya kaya natakot siyang bumaba. Nang malaman ito, nag-teleport si Minjun sa gitna ng crowd para iligtas siya at binalaan ng mga reporter na umalis o kakasuhan. Pagkatapos, sinabi ni Songyi na manager niya si Minjun. Ilang araw pa dinala ni Minjun si Songyi sa museo, kung saan nagka-interes siya sa hairpin na binigay niya noon kay Yihua. Sa kwarto ni Saemi, may nakita siyang litrato ni Minjun. Nagpaalala ng insidente kung saan may kamukha niyang nagligtas kay Songyi. Nang gabi, inimbita ni Hyekyung si Songyi sa amusement park na inarkila niya. Pero nang dumating siya kasama si Minjun, nainis si Hyekyung at umalis ng walang imik. Pagkatapos, isinama niya ito sa Ferris wheel. Mula sa malayo, nakita at narinig ni Minjun ang usapan nila. Bigla, naalala ni Minjun kung paano naintriga si Songyi sa hairpin ni Yihua sa museo. Nagbalik ang mga alaala. Naalala rin ni Minjun kung paano ibinalik ni Yihua ang hairpin matapos niyang takbuhan ang bahay nito. Naalala niya kung paano siya pinrotektahan ni Yihua nang salakayin sila na nagresulta sa trahedyang pagkamatay nito. Sa Ferris wheel, muling nag-aalok ng kasal si Hyekyung. Nang sasagot na si Songyi, pinigil ni Minjun ang oras. Pagdating ni Minjun sa burol, nagpatuloy ang oras. Si Songyi tatanggap na sana ay nagbago ng isip at nagsorry. Kahit tinanggihan ulit, nanatiling may pag-asa si Hyekyung. Nalungkot, pumunta si Hyekyung sa bar, kasama si Semi. Sinabi niya ang nangyari. Nasaktan si Semi na matagal nang may gusto sa kanya. Sa kabilang banda, binisita ni Miyon at Yunjae ang apartment ni Songyi. Pagdating nila, nakatanggap si Songyi ng pakete na may banta sa buhay, nagdulot ng takot kina Miyon at Yunjae. Paglabas nila at pagkakita kay Minjun sa elevator, ipinakilala siya ni Songyi bilang bagong manager na ikinagulat niya. Pagkalis ni Miyon at Yunjae, pumasok si Minjun sa kanyang apartment na masaya. Doon, narinig niya sina Songyi at Miyon na pinag-uusapan ang pagtanggi ni Songyi kay Hyekyung. Kahit hiniling ni Songyi na maging manager niya at sinabi sa pamilya, tumanggi si Minjun, pero pumayag din nang malaman ang mga banta. Kinabukasan, pumunta si Minjun sa pulis dahil sa tawag ni Byung-hee at Yoon-suk tungkol sa kinaroroonan niya sa party sa bangka. Naiwasan ni Minjun ang mga tanong, sinabi na nasa apartment siya, pinatunayan ng CCTV sa elevator. Pagkalabas ng presinto, bumili si Minjun ng cellphone ayon sa mungkahi ni Songye para madaling makapag-usap. Samantala, kinukumbinsi ni Hyekyung si Beomjong na gumawa ng ahensya para kay Songye. Nainis si Beomjong pero pumayag din sa huli.
Sa apartment habang kumakain kasama si Minjun, sinabi ni Songyi na hindi maganda ang drama ni Saemi. Pero mataas pala ang ratings. Isang araw, mukhang nainis si Yang Ma kay Minjun nang bumili ito ng cellphone sa hiling ni Songyi, kahit matagal na niyang hinihiling ito. Nakasalubong ni Songyi ang dating manager na si Yunbum, na nagbigay ng bag na naiwan sa lumang kotse, pag-aari ni Yura. Pagbalik sa apartment, tiningnan niya ang bag at nakakita ng flash drive. Pinanood niya ang laman nito. Maya-maya, dumating si Minjun may dalang pagkain. Habang kumakain sila, nakakita ng hidden camera sa regalo ng fan ni Songyi, nagdududa na may nagmamanman sa kanya. Kalaunan, nakipagkita si Songyi kay Saemi at ibinahagi ang kanyang mga hinaing. Si Saemi naman ay nagbukas loob at inamin na hindi niya kailanman itinuring na kaibigan si Songyi. Nasaktan si Songyi, kaya umalis siya at sinundan siya ni Minjun. Nang muntik na siyang tamaan ng isang bagay sa labas, inilayo siya ni Minjun para protektahan si Saemi na nakakita ng pangyayari, parang may naaalala tungkol kay Minjun. Nang mahimatay si Songyi, agad siyang dinala sa ospital. Samantala, pumunta si Minjun sa pulis para ireklamo ang lalaking muntik makasakit kay Songyi. Sa ospital, may kahina-hinalang doktor na nag-iniksyon sa kanya, kaya muling nawalan ng malay at dinala siya palayo. Maya-maya, napagtanto ni Minjun ang kanyang pagkakamali sa himpilan ng pulis at nagmadaling bumalik sa ospital, ngunit wala na si Songyi. Tulungan niyo ako! Manager to! Manager to! Tulungan mo ako! Gamit ang kanyang kapangyarihang teleportasyon, napatigil niya ang kotse bago ito mahulog sa bangin. Pagkatapos dumating si Hikyom at ibinalik si Songyi sa ospital para sa kaligtasan. Sa ospital sinabi ni Songyi kay Minjun na nakita niya itong nagligtas sa kanya sa bangin, pero iniwasan niya ang usapan. Maya-maya, napansin ni Minjun ang peklat sa kanyang kamay mula sa pagliligtas sa kanya. Samantala, sinabi ni Lee Sin kay Jae-kyung na nabigo ang plano nilang saktan si Songyi dahil sa pakikialam ni Minjun. Sa apartment, ginamot ni Minjun ang sugat at narinig ang sigaw ni Songyi. Pagbalik niya, nakita niyang magulo ang kanyang lugar. Iminungkahi ni Minjun na tumira muna siya sa kanya hanggang maging maayos ang sitwasyon. Samantala, kasama ni Jae-kyung si Saemi at hiniling na alagaan si Songyi, na ikinalungkot ni Saemi dahil tila mas inaalala ni Jae-kyung si Songyi kaysa sa kanya. Balak ni Saemi sabihin kay Songyi ang pagliligtas ni Minjun, pero nagatubili ng hindi sumang-ayon si Jae-kyung. Kinabukasan, paalis na si Songyi nang makita ang kanyang mga takong sa shurak ni Minjun. Pinaghihinalaan na may hilig ito sa gamit ng babae. Noon, mabilis na binago ni Minjun ang usapan patungkol sa pagkaing dala niya. Maya-maya, tinulungan ni Songyi linisin ang makalat na apartment ni Minjun bilang pasasalamat, pero lalo itong nagulo at nabasag ang antigong garapon na ikinainis ni Minjun. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ni Byung-gi ang kaso ni Yura at may bagong natuklasan. Kasabay nito, tiningnan ni Minjun ang nakatagong kamera sa manika ni Songyi at nakakita ng pangitain mula sa flash drive ni Yura. Nang magplano si Songyi kumain kay Jae-kyung, biglang tinanong nito ang hidden camera sa manika kaya nagduda siya. Para subukan siya, nagkunwaring may nakitang video sa flash drive ni Yura pero wala siyang nakita. Sa apartment niya, inimbitahan ni Songyi si Minjun uminom. Nalasing siya, nagsalita ng prangka, at hinamon si Minjun, titigan siya ng 15 segundo. Ginawa niya to bago siya hinalikan. Kinabukasan, nilagnat at bumilis ang tibok ng puso ni Minjun. Nag-alala si Songyi. Nalaman ni Young Mak na nagkasakit si Minjun dahil sa laway ng iba sa halik. Sinabi ni Lee Sin kay Jae-kyung ang tungkol kay Minjun na tumulong kay Songyi at nasa kanya raw ang flash drive ni Yura. Sa presinto, nang malaman ni Byung-hee na buntis si Yura, inakala niyang may relasyon sila ni Minjun, kaya nagkasagutan sila ni Songyi. Pero para kay Yusyob, napaka-imposible ng haka-hakang ito. Sa apartment ni Minjun, nagkuwento si Songyi tungkol sa lalaking tumulong sa kanya noong bata pa siya. Bigla nilang narinig ang boses ni Jae-kyung, kaya hinarap siya ni Minjun sa elevator. Doon, binantaan ni Jae-kyung si Minjun tungkol sa flash drive ni Yura,
pero binalaan din siya ni Minjun bago magsara ang pinto. Pagdating sa ground floor, nagulat si Jaekyung na naghihintay na si Minjun at nagbanta rin ito pabalik. Sa ibang araw, lumapit si Saimi kay Minjun sa campus para alamin ang tungkol sa kanya. Pag-uwi, sinabi niya kay Songyi ang tungkol sa pagkikita at ang pag-aalala ni Saimi sa kanya. Pero hindi naniwala si Songyi at nagreklamo, kaya nainis si Minjun at inihatid na lang siya pauwi. Sa ibang okasyon, humingi ng tawad si Hikyung kay Saimi sa set dahil hindi niya nasuklian ang damdamin nito. Nalungkot si Saimi at binigyan si Minjun ng larawan, binanggit ang dating tulong nito kay Songyi. Nagulat si Hikyung nang malaman na si Minjun pala ang gusto ni Songyi, lalo na't nalaman niya ang magkasama sila. Agad niyang sinabihan si Songyi na umuwi na. Dahil galit kay Minjun, pumayag si Songyi at nag-impake. May nakita siyang basag na salamin sa basurahan na nagpaalala sa kanya sa lalaking nagligtas sa kanya sa bangin. Sa ibaba, nakatagpo ni Hikyung si Minjun at tinanong kung siya ba ang tumulong kay Songyi 12 taon na ang nakalipas. Hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Minjun. Pagbalik ni Minjun sa apartment, tinanong siya ni Songyi tungkol sa salaming nakita. Umiwas siya sa tanong. Sinasabing baka nag-iisip lang ito ng kung ano-ano. Maya-maya, nagpa siya si Songyi na umuwi na. Sinabi ni Minjun kay Young Mak ang tungkol kay Jaekyung. Doon, binalaan ni Young Mak si Minjun na baka mapaghinala ang tunay niyang pagkatao ni Jaekyung. Samantala, inutusan ni Jaekyung si Lee Sin na bantayan si Minjun dahil kahina-hinala ang bilis niya sa pagbaba nang hindi gumagamit ng elevator. Alam ni Minjun ang plano, kaya sinusuri niya ang mga file sa flash drive ni Yura na kinuha niya kay Songyi. Samantalang si Songyi ay nakatanggap ng abiso na kailangan niyang magbayad ng upa, ngunit wala na siyang pera. Sa kanyang kagipitan, napagpasyahan niyang ibenta ang kanyang mga mamahaling bag. Ngunit nang subukan niyang ibenta sa tindahan, tumanggi ang may-ari at hindi maganda ang pakikitungo sa kanya. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ibinenta niya ang mga bag online gamit ang pangalan ni Minjun. Noon din, humingi si Songyi ng tulong kay Minjun bilang abogado para idemanda ang ahensya dahil sa pekeng kontrata. Salamat sa matalinong diskarte ni Minjun, nanalo sila sa kaso at nakatanggap ng kabayaran si Songyi. Maya-maya, nakasalubong nila si Saimi na umaakit kay Minjun na ikinainis ni Songyi. Agad dinala ni Minjun si Songyi sa bahay kung saan inamin niya ang nararamdaman, gustong makasama si Minjun kahit tinatago. Samantala, nasagot ni Hikyung ang tawag para kay Jaekyung. Narinig ang babaeng humihingi ng tulong, kaya pinaghinalaan ang kapatid. Si Lee Sin naman, na nagmamanman sa telepono ni Minjun, nakinig sa usapan nila ni Yoo Seok. Maya-maya, inanyayahan ni Songyi si Minjun sa balkonahe at umamin ng pag-ibig. Pero hindi ito sumagot. Kinabukasan, dapat makikita ni Minjun si Yoo Seok sa cafe para pag-usapan ang pagkamatay ni Yura. Pero inatake ni Jaekyung si Yoo Seok. Pagkatapos, nilinlang niya si Minjun na sumunod sa kanya. Samantala, pumunta si Songyi sa lihim na kwarto ni Minjun, hindi alam na nandoon na si Lee Sin. Kasabay nito, dinala ni Jaekyung si Minjun sa talampas at tinututukan ng baril. Hinihingi ang flash drive ni Yura. Mabutit nakaiwas si Minjun sa bala at nahuli si Jaekyung. Sa apartment, nakaramdam si Songyi ng tao sa bahay ni Minjun at tinawagan siya habang nagmamadaling lumabas. Alam ito ni Lee Sin kaya sinubukan niyang pasukin ang apartment ni Songyi. Sa talampas, si Minjun, na sugatan, ay tinawagan ni Songyi tungkol sa nanghihimasok. Kahit mahina, nag-teleport siya sa apartment ni Songyi na nagulat sa biglaang pagdating niya. Noon, napansin niya ang kakaibang temperatura ng katawan ni Minjun. Sa presinto, iniimbestigahan ni Byunggi ang kaso ng pag-atake kay Yoo Seok. Doon niya nakita ang panulat ni Minjun na sadyang iniwan ni Jaekyung. Kinabukasan, nagluto si Songyi at inanyayahan si Minjun kumain, pero tumanggi ito at umuwi. Habang nasa labas, nakasalubong niya si Sae-bin na naghahanap sa kanya. Nainis si Songyi at sinubukang makinig sa kanilang usapan. Doon, tinanong ni Sae-bin ang tungkol sa atake ni Yoo Seok at sinabing hahanapin niya ang umatake. Maya-maya, si Songyi, naiinis na makita si Minjun kasama si Sae-bin, ay sumunod sa kanya, naghahanap ng sagot sa kanyang damdamin.
Sa huli, sinabi niyang hindi niya ito gusto at tinulungan lang sa awa. Hiniling na lumayo na siya. Nalungkot. Patuloy na umiyak si Song Yi hanggang sa sunduin siya ni Lee Kyung. Samantala, sinabi yon ni Min Jun para iwan siya ni Song Yi habang naghahanda siyang umalis sa Earth. Kahit ganoon, gusto niya talaga si Song Yi at hinalikan bago siya umalis. Si Song Yi, sugatan ang puso, nalasing at napahiya sa harap ni Min Jun nang matauhan siya. Sa bahay ni Lee Kyung, hinanap niya ang kwarto ni Jae Kyung para sa ebidensya matapos babalaan ni Min Jun. Samantala, balak ni Jae Kyung magtayo ng ahensya para kay Song Yi at binantaan si Min Jun gamit ang yon. Sa apartment ni Song Yi, dumating si Saibin para ibunyag ang tunay na pagkatao ni Min Jun at bakit sila nagkita. Samantala, si Min Jun ay nasa daan, sumusunod sa pangitain mula sa flash drive ni Yura. Hindi niya alam, nabangga siya ng kotse nang hihina dahil sa halik nila ni Song Yi. Kinuha ng driver ang flash drive na hawak niya. Doon, sinabi ni Saimi na malapit na ang nagligtas kay Song Yi noon pero di pinansin ni Song Yi. Akala ni Saimi gusto niyang iwan si Lee Kyung, kaya nairita si Song Yi kahit di niya gusto si Saimi. Umalis si Song Yi at tinawagan si Min Jun na matagal nang hindi sumasagot sa kanya. Di niya makontak, kaya pumunta siya sa apartment at nagulat nang makitang duguan si Min Jun. Maya-maya dumating si Young Mak at pinalaan si Song Yi na huwag masyadong lumapit kay Min Jun na aalis sa loob ng 2 buwan. Sa labas, narinig ni Hee Kyung ang usapan ni na Jae Kyung at Lee Sin tungkol kay Min Jun at sa flash drive. Sa bahay ni Min Jun, pinangarap niyang makasama si Song Yi na nagbigay sa kanya ng ginhawa. Napansin ni Hee Kyung ang lungkot ni Song Yi at inaliw siya. Pero nainis siya nang banggitin ni Mion ang kontrata mula kay Jae Kyung. Nang bumisita si Pyong Hee, tinanong ni Song Yi ang tungkol sa barko at nalaman ang tulong ni Min Jun. Samantala, naghanap muli si Hee Kyung sa kwarto ng kapatid para sa numero ng babaeng tumawag kay Jae Kyung. Kinabukasan, nagising si Min Jun at sinabi ni Young Mak na itigil na ang pagtulong kay Song Yi. Gayunpaman, nakita si Song Yi na sinusubukang lapitan si Min Jun kahit may babala si Young Mak. Sa ospital, nagising si Yusub at tinanong siya ni Byung-hee tungkol sa panulat na natagpuan sa pinangyarihan ng pag-atake. Pinag-usapan din nila ang relasyon ni na Jae Kyung at Yura. Pagkatapos ng usapan, kinonfronta nila si Jae Kyung tungkol sa insidente sa bangka. Naalala ni Jae Kyung na nilason niya si Yura at naging dahilan ng pagkahulog nito sa barko nang makaharap si Lee Sin, pero itinago niya ito. Sa talent agency, si Saimi, na nakuha ang lead role sa drama, ay nagmungkahi na supporting role lang ang ibigay kay Song Yi para maramdaman nito ang dating kabiguan niya. Nang gabing iyon, nakipagkita si Min Jun kay Jae Kyung at nag-alok ng kasunduan para iwan si Song Yi. Pagkatapos, inimbita ni Min Jun si Song Yi sa museo para ibunyag ang tunay niyang pagkatao at magdesisyon kung magkakasama pa sila sa natitirang 2 buwan. Inamin ni Min Jun ang kanyang mga kakayahan at tinanong si Song Yi kung gusto pa rin siya nito. Noon, tumulong si Min Jun sa tao, pero natakot sila sa kanyang kapangyarihan. Ngayon, gusto niyang sabihin kay Song Yi ang totoo para lumayo ito sa kanya. Nang malaman ni Song Yi, hinimok niya si Min Jun humingi ng tulong, kaya lumayo ito. Nasaktan, inilabas ni Song Yi ang galit sa bituing akala niya ay tirahan ni Min Jun. Si Jae Kyung naman ay balisa dahil nalantad ang relasyon nila ni Yura. Kinabukasan, nahihirapan pa rin si Min Jun sa nararamdaman para kay Song Yi. Sinabi ni Song Yi sa kaibigan niyang si Hong Hye-in na alien daw si Min Jun. Pero sabi ni Hye-in, dahilan lang yon ni Min Jun para tanggihan si Song Yi. Naniniwala, sinubukan ni Song Yi ang kapangyarihan ni Min Jun, pero di ito tumugon. Sa beach, sinabi ni Min Jun kay Song Yi na ayaw niya sa kanya. Kahit nasasaktan, nagpasya si Song Yi na itigil na ang damdamin niya kay Min Jun. Pagkatapos nito, kitang-kita ang pagkabigo ni Song Yi sa sarili. Isang araw, kinausap ni Song Yi si Hee Kyung tungkol sa alok na drama at kay Jae Kyung, nobyo ni Yura.
Noon, narinig ito ni Minjun mula sa kanyang apartment at nabigla sa nalaman. Maya-maya, pinuntahan ni Hee-kyung ang kotse ni Jae-kyung at sinuri ang travel history nito. Samantala, sa presinto, humingi ng tulong si Minjun kay Yusuk para lokohin si Jae-kyung. Sa ibang araw, pumirma si Mio ng kontrata kay Song-yi na inayos ni Jae-kyung ng patago. Kinabukasan, sa set ng pelikula, nagpanggap na crew si Lee Sin. Lihim siyang nag-set up ng kagamitan para mapahamak si Song-yi sa mapanganib na eksena. Sa kasamaang palad, nahulog si Song-yi at dinala sa ospital. Kumalat ang balita sa social media. Nainis si Minjun at hinarap si Jae-kyung. Isang linggo bago ang aksidente, pinuri ni Young Mak si Minjun. Di nila alam, may itinanim si Jae-kyung sa bag ni Young Mak laban kay Minjun. Nagkasundo sina Minjun at Jae-kyung. Aako si Minjun sa pagkamatay ni Yura. Samantala, dinalaw ni Hee-kyung ang babaeng tumawag kay Jae-kyung. Nagulat siya nang malaman na ito si Yang Minju, ex-wife ni Jae-kyung. Sa ibang lugar, sina Byung-hee at Yusuk ay naghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa pagkamatay ni Yura. Pero di nila alam, iniulat ng mga tauhan ni Jae-kyung ang lahat. Kaya mukhang si Minjun ang suspek. Hindi lubos naniwala sina Byung-hee at Yusuk dahil tila napakadali ng paglutas sa kaso. Kinabukasan, naghahanda na si Song-hee para sa set ng pelikula nang mabangga niya si Minjun sa elevator. Bigla siyang umiyak at nakita siya ni Minjun mula sa labas. Dahil sa sama ng loob, nagpa siya si Minjun na pumunta sa pulis para umamin para di na abalahin ni Jae-kyung si Song-hee. Sa kasamaang palad, sa set, ginulo ni Lee Sin ang mga kagamitan para sa eksena ni Song-hee kaya nasaktan sila ni Hee-kyung na tumutulong sa kanya. Samantala, nabalitaan ni Minho ang aksidente ni Song-hee at dali-daling pumunta sa ospital. Nang malaman ni Minjun ang balita, agad din siyang nagpunta sa ospital. Kalaunan, hinarap ni Minjun si Jae-kyung pero di natakot si Jake dahil alam niyang di manakit si Minjun. Galit na itinulak ni Minjun si Jake sa gilid pero iniligtas din niya ito bago bumagsak sa lupa. Doon, binalaan ni Minjun si Jake na tigilan ang pananakit kay Song-hee. Sa ospital, nagamot na si Song-hee salamat sa dugo na idinonate ni Mingu. Habang walang malay, na naginip siyang tumatawag kay Mingu, pero sa totoo, tinatawag niya ito na lihim na naroon. Samantala, bumisita ang ama ni Song-hee na labis na ikinatuwa nito. Sa ibang bahagi ng ospital, malungkot si Saimi habang nakakumata pa rin si Hee-kyung. Bumalik naman si Minjun sa pulis para ibunyag ang tunay niyang pagkatao at kakayahan kina Yusuk at Byung-hee. Binigyan niya sila ng flash drive na may ebidensya laban kay Jake at hiniling na magtulungan para hulihin ito. Habang naghihintay si Song-hee ng tawag mula kay Minjun, pinayuhan siya ni Hayon na tanggapin na lang ang pag-ibig ni Hee-kyung. Maya-maya, binisita ni Song-hee si Hee-kyung na walang malay pa rin at nakilala si Jae-kyung na nagkukunwaring mabait sa kanya. Sa usapan nila, di sinasadyang sinabi ni Song-hee na alam ni Hee-kyung ang tungkol kay Jae-kyung at Yura. Samantala, nalaman ni Minjun mula kay Mion na may kontrata si Song-hee kay Jae-kyung kaya nakaramdam siya ng guilt. Narinig din niya na ikakasal si Song-hee kay Hee-kyung kaya nagselos siya. Maya-maya, nag-aalangan si Minjun na i-text si Song-hee pero aksidenteng na ipadala ang mensahe. Pinahinto niya ang oras para pumunta sa ospital at purahin ang mensahe sa cellphone ni Song-hee. Nang bumalik ang oras, nagulat si Song-hee nang makita si Minjun sa harap niya. Hindi nagtagal, hinarap ni Minjun si Jae-kyung sa kwarto ni Hee-kyung sa ospital. Noon, inamin ni Jae-kyung na gagawin niya ang lahat para alisin ang mga humaharang sa kanya kahit pamilya niya. Hindi alam na gising si Hee-kyung, narinig niya ang usapang ito. Sa apartment, naisip ni Minjun na sweet sina Song-hee at Hee-kyung matapos mag-engage. Makalipas ang ilang panahon, umuwi na rin si Song-hee galing ospital. Kahit binabala ni Mingu, nagpasya siyang ituloy ang filming. Kinabukasan, dinala ni Minjun si Song-hee sa set at sinabing binayaran niya ang penalty para tapusin ang kontrata kay Jae-kyung. Sinabi niyang siya ang manager pero tumanggi si Song-hee. Pagdating sa set, pinauwi ni Song-hee si Minjun. Maya-maya, lumapit si Saidi at umamin na naging masama siya dahil sa inggit. Nagselos siya nang mapansin si Song-hee kaysa kay Hee-kyung kahit laging tumatanggi si Song-hee. Narinig ni Minjun ang usapan nila mula sa malayo. Samantala, si Byung-hee,
na nakalap ng ebidensya ay tinawag si Jae Kyung para sa pagtatanong. Si Boom Jung na bumibisita kay Hee Kyung ay nakatanggap ng balita sa telepono. Si Hee Kyung, nagpapanggap pa ring comatose para sa plano nila ni Min Jun, ay nakarinig din nito. Sa lokasyon ng shooting, ang eksena ni Song Hee ay ipinagpaliban hanggang kinabukasan. Habang nakatulog sa set, nagising siya at nakitang walang tao maliban kay Min Jun. Naiinis, sinubukan niyang paalisin ito, sinabing hindi na niya ito gusto. Ngunit ginamit ni Min Jun ang kapangyarihan para halikan siya. Pareho silang nanghina. Iniuwi ni Song Hee si Min Jun. Pinagalitan siya habang nasa daan. Ngunit pagdating sa apartment, nagyakapan at natulog sila. Nagpasaya sa kanilang dalawa. Kinabukasan, nakita ni Yoon Jae si Song Hee sa bahay ni Min Jun at tinanong siya tungkol dito. Sa ospital, nagkunwaring may amnesia si Hee Kyung sa harap ng pamilya para protektahan ang sarili sa mga banta ni Jae Kyung. Sa presinto, sinuri ni Byung Hee at Yoo Suk ang video ng interogasyon kay Jae Kyung para sa karagdagang ebidensya. Habang nag-uusap, nabalitaan ni Yoo Suk na ililipat siya ng kanyang boss. Sa apartment ni Min Jun, dumating si Yoon Jae para itanong ang relasyon ng kapatid niya kay Min Jun. Ngunit nabighani siya sa space binoculars ni Min Jun at nagustuhan ito nang ipakita ang mga larawan ng kalawakan. Nang marinig iyon, pumayag din si Yoon Jae na payagan si Song Ye na makasama si Min Jun. Samantala, binisita ni Song Ye si Hee Kyung sa bahay nito matapos siyang makalabas ng ospital. Tinanong niya kung bakit ito nagsakripisyo para sa kanya. Sumagot si Hee Kyung na lagi siyang nariyan para sa kanya, kahit may gusto siya sa iba. Sa apartment, nakita ni Song Ye si Yoon Jae na pinupuri si Min Jun at inaprubahan ang kanilang relasyon. Pumunta siya sa balkonahe para tawagan si Min Jun at sinubukang kiligin ito na nagpabuti sa kanilang ugnayan. Pinag-usapan din nila na hindi ama ni Min Jun si Young Mak at hindi ito tumatanda, na nag-alala kay Song Yi. Agad siyang nagsimulang gumamit ng iba't ibang pampaganda para manatiling bata. Kinabukasan si Hee Kyung, nagpapanggap pa ring may amnesia, ay hindi naaalala si Lee Sin. Siniyasat niya kung paano nakapasok si Lee Sin sa set ng palabas. Samantala, nairita si Min Jun nang magsinungaling si Song Ye tungkol sa eksena ng halik sa lokasyon. Sa shooting, nag-interview sina Song Yi at Semi bilang magkaibigan, pero tila walang gana si Song Yi sumagot. Bago mag-umpisa, narinig ni Min Jun ang direktor na balak paulit-ulitin ang eksena ni Song Yi. Sa kabila nito, nanatiling profesional si Song Yi sa trabaho. Pagkatapos ng shooting, galit na hinarap ni Min Jun ang direktor. Kalaunan, natuwa sila sa isa't isa, pinag-uusapan ang mga milestone ng kanilang relasyon. Doon, sinabi ni Min Jun na aalis siya sa Earth sa loob ng 1 buwan, kaya gusto niyang tuparin ang mga hiling ni Song Yi. Nang marinig ito, nalungkot si Song Yi dahil baka hindi na sila magkita pa pagbalik niya sa kanyang planeta. Dahil sa emosyon, iniwan niya si Min Jun at gustong umuwi kasama si Semi. Sa apartment, nakita ni Song Yi sina Yoon Jae at Miyeon na nanonood ng balita tungkol sa kometa, lalong ikinalungkot niya. Samantala, may natuklasan si Hee Kyung tungkol sa posibleng panganib ni Lee Sin kay Song Yi. Sinisikap din niyang kumuha ng karagdagang impormasyon mula kay Jae Kyung. Iniimbestigahan ni Hee Kyung ang pagkamatay ng kapatid na pinaghihinalaan ng kanyang ina. Matapos kausapin ng ina, nakipagkita si Hee Kyung kay Yoo Suk para alamin ang tungkol sa mga babae sa mental hospital. Kinabukasan, sinusubukan ni Min Jun na mapalapit kay Song Ye, ngunit patuloy itong umiiwas sa kanya. Nakita niya itong nakikipag-usap sa estudyante at nagseselos siya. Para mairita sila, pinutol ni Song Ye ang kanilang pag-uusap. Maya-maya, habang nag-uusap sila, hiniling ni Song Ye na huwag umalis si Min Jun. Nag-alinlangan pero pumayag si Min Jun. Naramdaman ni Yeon Mak ang lungkot ni Min Jun, kaya sinubukan siyang pasayahin. Ngunit ang lakas ni Min Jun ay nagdulot ng blackout sa lungsod at natulog siya kay Song Yi. Pagising niya, nahiya siya dahil naghihintay si Song Yi sa kanya. Kumatok si Miyeon, kaya nataranta sila lalo't di pa siya makateleport. Sa huli, nakatakas siya sa pamamagitan ng balkonahe. Isang gabi, narinig ni Min Jun ang hiling ni Song Yi, kaya kinabukasan, dinala niya ito sa mga lugar na gusto nito. Samantala, nadala ni Hee Kyung at Yoo Suk si Min Ju sa Jade Kum sa tulong ni Min Jun. Sa villa nila, ayaw ni Song Ye na malayo kay Min Jun. Nag-aalala siya pag nawala ito, pero tiniyak niya na hindi siya aalis. Si Jade Kum, iniiwasan ang tanong ni Byung Hee at Yoo Suk. Pero hinarap siya ni Hee Kyung tungkol sa pagkamatay ng kuya nila. Kinabukasan masaya si Song Yi nang magising at makita si Min Jun. Nang hiniling niyang buhatin siya, napansin ni Min Jun na nawawala na ang kanyang kapangyarihan. Pagka-uwi, sinabi ni Min Jun kay Yeon Mak na hindi na siya babalik sa kanyang planeta. Nag-aalala si Yeon Mak pero di niya mababago ang desisyon ni Min Jun.
Nang gabi, sinubukan ni Minjun mag-teleport kay Songyi pero nabigo at napunta sa gitna ng kalsada. Sa presinto, muling sinisiyasat si Jae-kyung tungkol sa pagkakakulong ni Minju ng 7 taon. Kasama ang abogado, iginigiit niyang kulang ang ebidensya para arestuhin siya. Sa ilog, naalala ni Hee-kyung na pinalayas dahil kay Jae-kyung, ang kuya na nagbigay ng recording pen sa graduation niya. Binisita niya si Minju na nagtatago sa bahay ni Semi. Doon, sinabi ni Minju na nagtala si Jae-kyung ng pag-amin sa pen na nilason ang inumin na ibinigay ni Hee-kyung sa kuya niya noon. Nalungkot si Hee-kyung nang malaman na ginamit siya ni Jae-kyung para patayin ang kapatid. Kinabukasan, nabawi ni Minjun ang kapangyarihan at tinawagan si Songyi na sumusukat ng wedding dress kasama si Hayon. Maya-maya, bumisita si Yoon-jae sa apartment ni Minjun para magbigay ng basbas. Pagkatapos, inanyayahan niya si Minjun na makita si Mingu na humingi rin na huwag iwanan si Songyi, lalong nagpalungkot kay Minjun. Nag-inuman sila hanggang di sinasadyang ginamit ni Minjun ang kanyang kapangyarihan sa harap ni Yoon-jae. Sa ibang pagkakataon, dinala ni Minjun si Songyi sa Namsan Tower para maglagay ng love lock. Iniwan niya si Songyi sa apartment dahil may iba pa siyang gagawin. Habang naghihintay, nakita ni Songyi ang diary ni Minjun. Nalaman niyang mamamatay ito kung di babalik sa planeta niya. Kinumpirma niya ito kay Young Mak. Sinabi nitong hihina si Minjun habang tumatagal sa Earth. Samantala, humingi ng tulong si Hee-kyung kay Minjun para hulihin si Jae-kyung, pumatay ng kuya niya. Sa oras na yon, nakapaghanda na ng ebidensya si Hee-kyung. Kinabukasan, nang anyayahan ni Hee-kyung si Jae-kyung, tinutukan siya nito ng baril habang nagre-record. Bigla, nawala ang baril at lumitaw kay Minjun. Tumulong siya sa pag-aresto kina Jae-kyung. Naging balita ang pag-aresto. Nagbanta si Jae-kyung na iinumin ni Songyi ang laso na inihanda niya. Nang marinig iyon, tumigil si Minjun sa oras at nag-teleport kay Songyi. Sa kasamaang palad, nakainom na siya ng lason, kaya't agad siyang dinala sa ospital. Maya-maya, teleport silang dalawa, nagulat ang lahat sa biglaang pagkawala nila. Sa isang tahimik na lugar, masaya si Songyi at kuha sila ng litrato. Samantala, sinabi ni Hee-kyung kay Boom-jung na si Jae-kyung ang pumatay sa kuya niya. May ebidensyang nakarecord na bigla si Boom-jung sa narinig. Masaya sina Songyi at Minjun hanggang gabi, nag-usap tungkol sa kinabukasan. Nag-propose si Minjun gamit ang singsing na matagal niyang inihanda. Natuwa si Songyi at hiniling kay Minjun na bumalik sa kanyang planeta. Tumanggi si Minjun, determinadong manatili silang magkasama. Sa syudad, napagod sina Byung-hee at Yoo Seok sa mga tanong ng reporters. May chismis pa na kinidnap daw ni Minjun si Songyi. Kinabukasan, bumalik sina Minjun at Songyi sa bayan at nakakita ng maraming reporter sa apartment. Doon sinubukan ni Songyi na harapin sila ng mag-isa, ngunit may dumating na pulis para dalhin si Minjun sa presinto. Nais ni Songyi na manatili kay Minjun pero pinilit siyang umalis ng pulisya. Mabuti na lang, dumating si Byung-hee at iniligtas si Minjun sa gulo. Nag-teleport sila pa uwi, ikinagulat ng pamilya ni Songyi. Sa hapunan, masayang kumain silang lahat. Unang beses kumain si Minjun kasama nila, parang bahagi na ng pamilya. Kinabukasan, pumunta si Songyi sa shooting at hiniling kay Lee Gyung na sumama. Pinagbawal si Minjun dahil sa balita, nagselos at nainis si Minjun, lalo na nang sabihin ni Lee Gyung na hindi niya pababayaan si Songyi. Maya-maya, tila nang hihina si Minjun, kaya kailangan niyang bumalik sa kanyang planeta. Nang makita siya ni Songyi na mahina sa bahay, nag-alala siya pero pinakalma niya ito, sinabi na susunduin siya ng spaceship sa ilang araw. Samantala, nabasa ni Young Mak sa dyaryo ang tungkol sa kometang papalapit sa Earth at nagmamadaling makipagkita kay Minjun. Mukhang malungkot siya at pinasalamatan siya ni Minjun para sa isang bagay. Pagdating ni Minjun sa bahay, sinalubong siya ni Songyi at binigyan ng flash drive na puno ng kanilang mga alaala. Isang araw, habang dumadaan ang kometa sa Earth, nakatayo sila sa balkonahe at inanyayahan ni Songyi si Minjun na mag-wish. Bigla, may dumating na alien spacecraft para iuwi si Minjun. Bago siya mawala, inamin ni Minjun ang pag-ibig niya kay Songyi habang nag-wish pa ito. Pagkatapos magpaalam, nawala siya at naiwan si Songyi na umiiyak. Ilang araw na, nalulungkot pa rin siya sa pag-alis nito. Sa korte, nahaharap si Jae-kyung sa mga kaso ni Yoo Seok. Hindi siya maipagtanggol ng abogado dahil sa utos ni Boom-jung. Ngayon nakatira si Son-ye kay Minjun at laging nariyan si Hee-kyung. Pinakiusapan ni Minjun si Hee-kyung na alagaan siya. Si Yoon-jae naman ay nag-i-enjoy sa teleskopyo ni Minjun. Pinapasaya ni Saimi si Son-ye kapag nalulungkot ito.
Sa ika-100 anibersaryo, lumitaw si Min Jun sa kainan ni Son Ye. Akala niya imahinasyon lang, pero sinabi ni Yang Mak na totoo. 3 taon nang lumipas, mas madalas na lumitaw si Min Jun. Sa isang seremonya, tumigil ang oras maliban kay Son Ye. Biglang lumitaw si Min Jun, nagbigay ng jacket at humalik. Ibinalik niya ang oras para iwasang magkagulo. Nawala ulit si Min Jun bago pa makapagsalita si Son Ye. Nasanay na siya sa maikling pagbisita at natutuwa tuwing nakikita siya. Sa My Love from the Star, si Do Min Jun, isang alien na dumating sa Earth ng ilang siglo na ang nakalilipas, ay nakilala si Cheon Song Yi, isang sikat na aktres. Bagamat sa simula ay malayo siya kay Song Yi dahil sa kanyang mahabang buhay at nalalapit na pag-alis, unti-unting naging malapit si Min Jun kay Song Yi, lalo na nang matutunan niyang kamukha ito ng isang babae na minsang minahal niya. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, pinoprotektahan siya ni Min Jun mula sa iba't ibang panganib, kaya't nagsimula siyang mag-isip ng ibang desisyon tungkol sa kanyang pag-alis sa Earth. Sa huli, pinili ni Min Jun na manatili kay Song Yi at isakripisyo ang kanyang pagbabalik sa kanyang planeta. Nagtapos ang serye na sila'y magkahiwalay, ngunit naghawak sila ng pag-asa na magkikita muli sa kabilang buhay. Ang mga aral mula sa palabas ay ang kapangyarihan ng pag-ibig na lumampas sa oras, ang kahalagahan ng pagtanggap sa pagiging tao, kahit na may mga kahinaan, pagpapahalaga sa kasalukuyan, at ang paniniwala sa muling pagkikita sa kabilang buhay.